Welcome back sa ating mga balitang basketball. Sa edad na 40 years old ay mayroon pang hindi nabibreak na record itong si LeBron James sa NBA. Kung gugustuhin niyang mabreak ito, kinakailangan niyang maglaro hanggang sa taong 2030 at sa edad na 45 years old. Ang pinakamatandang manlalaro sa NBA na nakapaglaro ay itong si Nat Hickey. Nagretiro siya sa NBA sa edad na 45 years old at 363 days. Sa kanyang huling laban, naglaro lamang siya ng 3 minuto, 0 out of 6 sa field. Ngunit ang mahalaga dyan ay hawak niya ngayon ang record sa pinakamatandang manlalaro sa NBA. Ngayon sa edad na 40 years old, malayong malayo pa si LeBron. Ayon mismo kay LeBron, kung gusto pa ng kanyang katawan, pipilitin niyang maglaro hanggang 5 hanggang 7 taon. Para ma-break niya ang record na yan, kinakailangan niyang maglaro hanggang 45 years old at sa 364 days old. Definitely mga idol, sa pinapakita ngayon ni LeBron na nag-a-average pa siya ng 23.7 rebounds and assists per game. Pwede pa siyang umabot sa ganyang edad. Ngunit nakadepende na lamang yan kay LeBron kung ano talaga ang kanyang plano sa kanyang career. Kung ito'y tatapusin niya na o magpapatuloy pa siya. Anyari ngayon kay Stephen Curry mga idol, sa huling 10 laro, ito ang kanyang lowest scoring. 2 points, 10 points, and 11 points. Ngunit meron din siyang mga laban kung saan siya ay kumamada ng 31 points, 38 points, and 22 points. Mayroong mga factor na siyang nakakaapekto sa kanyang numero. Unang-una, yung depensa ng kalaban. Alam nilang itong sa Stephen Curry ang bumubuhat sa Golden State Warriors, kaya siya talaga ang target ng depensa. Pangalawa, tao lang din naman itong sa Stephen Curry, hindi siya robot, kaya kung sasabayan pa ng mahigpit na depensa at kung nag-struggle siya sa kanyang shooting, syempre yung resulta ay mababang scoring. Pangatlo, sinasabayan pa ng pag-struggle ng kanyang mga kasama. Isa sa mga asset ng Warriors ay yung malalim yung kanilang roster. Ngunit ang problema ngayon ay hindi naman iyon nagko-contribute ng malaking puntos, hindi katulad nung sila nagsisimula pa lang. Ngayon, napaamin mismo sa Stephen Curry na ang kanilang kupunan as of now ay isang average na team na lamang daw. Samantala, maraming mga larong mamimiss itong si Ja Morant sa kanilang susunod na mga laban. Ito'y marahil siya ay na-diagnose na mayroong grade 1 AC joint sprain. Ayon sa impormasyon, magkakaroon siya ng week-to-week observation para mabantayan ng Memphis Grizzlies kung ano ang kanyang status. Malaking bagay itong pansamantalang absence ni Ja Morant dahil siya nag-a-average ng 21 points, 7.9 assists, 4.4 rebounds sa loob ng 27 minutes. Gayunpaman, mukhang hindi ito malaking problema para sa Memphis Grizzlies dahil sa ngayon, kasalukuyang pangalawang team sila sa Western Conference at nakasunod sa OKC Thunder. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball, and as always, maraming salamat po sa panonood.